Masisiraan ka Kaya, pag nasa bahay ka, mukhang masisiraan ka ng ulo. Bakit ho? Ano meron sa bahay nyo? Ba't masisira ang ulo mo? wala, maraming problema, Gigi. Oh, so gumala po kayo diyan ngayon. Saan po? Dito sa Pasig, Rosario. May birthday. Kaya may ingay. Opo, opo. Naki-birthday ka nga talaga, no? Sige. I-share mo sa amin, ba't ho kayo masisiraan ng ulo? May problema kayo. Saan ang problema nyo, sir? I-share mo dito problema mo para lahat tayo mamroblema. Yung nakaraan po to, DJ, yung sinabi ko nga siya na, di ba, nung nag-break niya kami ng pangalawang asawa ko. Aragay. Oo. Hindi ko na maalala, sir. Kwento mo nga, sir. Ano nga ho yun? Yung pangalawa mong asawa, sumama sa iba, ganon. Hindi, yung... Pero nakalimutan ko na. Oh, nangyari ho yan sa buhay mo, nakalimutan mo? Hindi, yung nakwento ko sa'yo ba? Nakalimutan ko rin, sir, kasi marami ho mga buhay yung mga naririnig ko na. Gabi-gabi, araw-araw. Sabagay. Opo. DJ, si ma'am na lang. Itanong na lang ako ni ma'am kung ano yung mga platform niya regarding sa ano kasi. Magtanong daw po kayo, ma'am. Ano po ang trabaho niya, sir? Security po, ma'am. Saan po? Sa Ortigas po. Okay. Kailan po kayo naghiwalay ng pangalawang asawa mo? 4 months na. Bago pa lang, may paraan pa magkabalikan. Hindi ko, kala ko taon na. Wala na po chance kasi ano na kumbaga totally close na talaga kasi may napirmahan na kami sa Bausi at saka sa barangay. Ba't tumantong sa Bausi, sir? Ano po, sir, ang nangyari? May reklamo ka niya? Ano pong nangyari, sir? Sa ano kasi Sir DJ, kumbaga siyempre tao lang naman ako kumbaga nauubusan din tayo ng pasensya sa ano naman na that time anong araw na yon parang daming mga nangyayari na mas lalong uminit ang ulo ko. Kasi siyempre may high blood din ako kaya nung ano na yon kinausap ko siya, ang nakakasama pa doon na kumbaga parang dinuro-duro niya ako tapos sabihan niya ako na huwag ako magbinasto sa room niya tapos huwag ko siya kakausapin. Kumbaga parang parang na-down ako sa sarili ko na kumbaga sa lahat ng ginawa ko parang naging useless ang lahat niya. Kumbaga parang tingin niya sa akin parang ang baba na lang na wala nang kwenta parang ganun. Opo. Bali ano ibig niya sabihin? Ano ibig niya sabihin na huwag kang magbastos doon sa room niya? Wag mo siyang anuhin sa kwarto niya, ganon? Pasukin tapos kausapin. Kala ko kung ano yung gagawin mo sa kanya at nababastusan siya. So bali, hanggang, ano po, nasaktan nyo, sir? O ano po? Kumbaga, mainit, kumbaga parang nagkasapaw-sapaw na nga So yun, sa sobrang init ko na, parang nawalan na ako ng tempered. May bit-bit ako na bote na plastic bottle. Nahampas ko sa ngayon. Kaya natamaan siya dito sa ano. Okay. Okay. Tao na naman, siyempre, nauupo yung iba nga. Nasasaktan talaga nila ng sobra, ganon. Aminado naman din ako sa mga mali kong nagawa, DJ. Aminado naman din ako, hindi naman ako nagsisinungaling kasi yun nga. May mga mali rin ako nagawa. Ano po yun, sir? Nagpatong-patong na yung problema ninyo mag-asawa? O ano po? Anong pinoproblema mo that time? Ba't ho kayo na di mo mapigilan yung tempered mo, kamo? Ano po yung mga problema mo? Yun kasi, DJ. Sa trabaho? Naging ko na kasi yan ko na sa sarili ko na pagka nasobrahan ako sa galit. Kaya nga minsan parang ayaw ko sa galit kasi dalawa lang pupuntahan ko Atakihin ako ng high blood o
Oo. Magkano na lang. May, Kaya hanggat kaya ko na maiwasan yung galit, parang ayoko na kasi ano. oo. Kaya umalis po kayo dun sa bahay nyo kasi parang na-blood ka, no? Opo. Try mo kaya, sir, maglagay ng mga, wala namang masama kung subukan mo. Maglagay ka ng mga sa doormat ninyo, pagpasok ng bahay, maglagay ka ng mga asin, bitsin, luya. Pampawala ho daw ng mga bad spirit ba? Mga bad, alam mo yon, mga elemento. May mga problema. May problema Hindi ka. naman ako DJ kasi kung tutusin sa atin na naman talaga kung tayo na naman na mga kanyan-kanyan sa Chinese kung for example niyan, nagantay ka kung hindi ka naman magtrabaho, paano ka naman makakain? Hindi ka naman makakain, di ba? Kaya magtrabaho ka pa rin. Huwag mo antayin yung mga kanyan-kanyan. Oo. Pero minsan kasi na may minimize, no, na naman nabawas-bawasan sir yung bigat na dinadala mo. Ganon. Yung bigat na yung nababawas-bawasan yung mga bigat na dinadala mo, sir. Try mo din. Tapos papagandahan mo dapat misis mo para hindi uminit ulo mo. Makita yung mukha niya. Maganda naman yung DJ Ayun lang. Kasi lang, Ewan ko, parang hindi ko masabi. Oo. Si ma'am, ikaw ma'am, ilan ba yung mo, anak? Separate din ba sa asawa na, no? Hindi, matagal na akong hiwalay. Ah? 16 years na akong hiwalay. Ay, wow. Yes. Di 2000 ano pa? 2014. Oo, 2014. 2014. Ilan taon na po kayo, ma'am? 41. 41? Kuya, may tumatok na? Saan bansa ka ngayon? Nagtatrabaho? Sa Saudi po. Tagal ka na dyan sa Saudi? 4 years. As in, dyan ka lang talaga or may other country ka pa na napuntahan after nyan? Before pala nyan? Nagtrabaho ako sa Maynila 16 years. Ay, wow. Sana all. Kailan po yung mo? Kailan po yung uwi mo dito sa bansa natin? Matagal pa, next year. Anong probinsya mo? Negros Oriental. Ay, wow. Bisaya. Timing, DJ. Oriental nga lang. Saan nga po kayo, ma'am? Sa Negros Oriental? Saang city kayo? Yes po. Sa Mabinay ako. Malayo-layo din yan. Galing sa Bacolod, sir, no? 3 hours. Oo, mga 3 hours din, ha? Kaya. Kasi pauwi na naman ako kasi wala na rin akong, parang wala na akong dito sa Maynila Wala naman akong pag dito. Kaya baka next year uwi rin ako. By the way nga po, sir, na pala, no? Po kayo? May anak po kayo dun sa pangalawa mong asawa? Wala po, wala. Wala kang lubas. Baka sa kanya na yun. Paano yun? Mag-load ka. Gagabaan talaga. Ikaw, ma'am, ilang anak mo, ma'am? 2 anak ko. Ilang taon na? Malaki na ba? 20 saka 18. Puro babae rin. Lalaki.
Ay, laki. Ngayon, nung umalit siya, gusto niya, bumalik ka. Andun yun sa inyo, sa Mabinay. Nasa mama ko. Tawa na lang yun. Naalala ko yung palitang kinuha ko doon, hindi mo binayaran. Paleta. Ito. Saan sila nag-aaral? Sa Bacolod mismo o doon mismo? Pero hindi na nag-aral yung anak ko. Nag-stop na siya. Ah? Hindi na po nag-aral. Kaya niluluko namin. Bakit? Hindi Nag-stop sa, na siya. hindi sa nag-aaral? Pumunto na. Tumigil na? Natira sa likuran ko doon ng mga 3 TL. Kaya siya lang pumasok sa kami. Ay, sayang. Wala. Eh, hindi mo naman pwedeng pilitin yung bata pag ayaw na. Sir, umatras nga po kayo kunti sa camera, sir. Yan. Hindi. Ayun na. Opo. Napakahirap pagka walang tinapusan. Wala. No choice ako. Kahit gusto kong patapusin na sila ang ayaw. So, no choice. Binibigyan ni Bel, tinurutan pa. Manahimik ako doon sa resort ko lang kami. Sa may dito po sa Maynila, sir, sino po yung kasama mo? Wala, DJ. Ako lang sa boarding house ko. Oho. Ang layo naman yata ng inuuwian mo. May motor naman po ako, DJ. Bali yung mga anak mo dun sa una mong yung asawa niyong asawa, namatay na po ba yun? Yung una mong asawa? Wala, andun din, pero wala na kami communication yan. Ano na lang, sa mga bata na lang sa akin. Oo. Ilan po dun anak niyo, sir? Sa asawa mong una? Sa Tipalay, Ilan po sila? Ilan mga anak mo? 2. Malalaki na po ba? Yung isa 23. Yung pangalan ko 23, yung pangalawa 20. Okay. So bali dito pala kayo sa Montalban, no? Saan nga po kayo umuwi? Payatas. Payatas ako, payatas. Payatas. Doon po dati yung asawa mo, yung pangalawa mong asawa umuwi, doon kayo magkasama. Totally hindi naman kami nagsasama, DJ. Pagka di ko, yung pumupunta sa dito, kapag ako naman minsan, pagka wala doon, andun yung sa kanya, pagka Sabado Linggo, minsan ako pumupunta doon sa bahay niya sa may San Vicente, malapit sa Santa Maria, Bulacan. Okay. So saan Ilang taon na po kayong security? Saan po kayo? Sasabihan mo kalapit. 2000, mga nasa na rin, mga nasa 2010. Mga nasa 20 years, 10, 15 years na rin, mga 15 years. Kasi dati, andito na ako sa Manila, pero hindi pa ako gwardiya. Kumbaga, na ako, mga company factory workers, nag-operator. Tapos yun, no 2006, umuwi kami ng Negros kasama yung asawa ko, tsaka yung 2 kong anak. Tapos pagka 2013, kasi mahirap na sa atin eh. Alam mo naman buhay natin doon. One day millionaire tayo doon. Wala, no choice pa rin. Balik pa rin dito sa Manila. Kaya kasi andito yung trabaho sa Manila eh. Tapos naghiwalay na kayo ng una mong asawa? Totally hindi na kami naghiwalay kasi noong 2019 nga, nagbalikan naman kami. Tapos, yun din, yung ginagawa rin, yung cellphone ko rin, nire-retoke, kaya yung mga pati comment ko na walang kawinta-winta, binibigyan ng kahulugan. Comment lang yun, Walay na naman.
Baka naman kasi yung comment may meaning talaga. Kaya dapat iwasan mong mag-comment sa mga babae. Kaya nga ma'am din ako nagko-comment kasi kumbaga marami rin ako naka-encounter din nga yung nagagalit yung mga bana. Ilan na ako na aware na wag na mag-comment sa mga kung ano mga kasi marami rin naman ako kaibigan din ng mga babae. Yun nga, kumbaga parang kumbaga parang Siguro kung nagko-comment ka ng I love you, ingat ka be, ganun, siguro magsiselos yung asawa. Ayun na natin yung binang tawag. Kasamahan ko yun sa trabaho, binang tawag ko sa chat. Ayun. Okay, kaya pala. Dapat kasi kuya, bago ka umuwi, delete mo lahat yung conversation mo para hindi ka mahuli ng asawa mo. Tinuruan pa no. Pag magkatuluyan kayong dalawa mo. Kulang ka sa advice. Kasi kung hindi ka mautok sa mga ganyan, tapos may mga partner na kayo, dapat maging aware ka sa lahat ng bagay. Kasi natural, i-check ng partner mo yung cellphone mo. Dapat kapag may mga conversation ka, dapat dinidelete mo. Paano kung magkatuluyan kayong dalawa, ma'am, tapos yan ang gagawin sa'yo? Tingin mo ho kaya, hindi ka? Bago magkatuluyan, parang malabo. Ano daw? Kasi magaling ako sa mga basa-basa or sa mga kahit na hindi ko i-check. Sa pagsasalita pa lang at saka yung sa pinapakita, alam ko na yun. Agree naman din ako kasi alam ko naman yung mga psychology ng mga babae. Yes. Sa mga galawan pa lang ako na rin experience sa mga ganyan. Dapat kasi ikaw talaga medyo ingat ka. Dahil ngayon sa uso na ang social media, 'di ba? Babae tsaka lalaki ganon. Pag ang babae hindi kontento sa ka-partner or karelasyon nila, ganon din ang ginagawa. Kaya dapat mag-ingat kayo. Oo, tama. Hindi yung pala away, tapos sa away. Ay, bunga nga lang yun, pero tapos sa away yun. May tatanong ka pa ba? By the way, sir, saan po kayo binabarangay ni second wife mo, partner mo? Sa Santa Maria? Doon sa San Vicente, DG. Sa lugar niya. So, ba na po kayo doon? Hindi na ako kayo makakapunta. Hindi ko lang din alam, DG, kung pinabanya ako doon kasi pinabanya na ako sa may school eh. Doon sa pinapasukan niya. Opo. Tapos, doon sa subdivision nila, no idea ako. Kasi hindi na ako pumunta doon eh. Ano yung pinunta? Bali, pinick up po kayo doon sa eskulahan ng barangay? Hindi, bali pumunta kasi nagpa-blatter na ako eh, kasi parang may yung kasi DJ na may rin sana ako sa kanya, may yung mga chat niya ba sa akin ba, gusto ko rin sana nakasaad naman doon na ilatag ko rin sana, itatanong sa kanya. Kaso lang ito naman si barangay, parang hindi ako pinagbigyan ng time or pagkakataon ba na mailatag ko yung mga question ko again sa kanya. Kaya medyo dismayado rin ako that time. Kasi at lalo rin dito sa may Baute, sa Payatas. Ang nangyari po kasi, bihira lang ho kayo nagkikita pag rest day mo o siya pumupunta o ikaw pumupunta sa kanya. So, may third party sa tingin nyo po, nagsiselos ka. Kaya yung action mo na ganun, nangyari, na nasaktan mo siya, humantong sa tinawagan ka ng barangay. Hindi, DJ, ang nangyari, siya ang kasi ngayon na nga may mga kalukuhan. Ako aminado naman ako dito na may mga kalukuhan din ako na nagawa. So, kumbaga, yun na nga 2019, 20, 21, 22. So, yung mga kumbaga mga chat-chat lang yung mga ek-ek na sa mga ibang babae kasi minsan kasi yung nadilibang din ako kasi siyempre nagjo-duty ako, parang nadilibang din ako na nakipag-chat sa sa madaling salita din nakipaglandian ba. Siyempre may
Ako naman ako na sumasabay din, sumasakay din sa trip ko. Kumbaga nakakatulong din minsan na mawawala yung antok mo. Hanggang sa yun, pagka nakikita ng misis ko, yung ina-retoke yung cellphone ko kasi alam yung password eh. Binubuksan kanya sa messenger. Ito yung pinakalas. Rin, kumbaga pinag-aaway lang kami na kaibigan ko rin, teacher din karon sa amin sa Himamaylan. Yung picture na pinasa ko, kasi yung pinasa ko na picture namin dalawa ng asawa ko, pinasa ko kay Ruby. Ito naman si Ruby, pinasa niya rin sa kay asawahon. Wala pa naman yun. Tapos, anong picture? Sinabi ko sa kay asawahon ko na ganito kanya, nagpasa ako ng picture, nag-print sa FB. Tapos sabi niya, nilaglag ko daw siya. Nagtaka tuloy ako kung bakit nakapagsalita sana nilaglag ko. Hindi mo naman, bali yung misis mo, hindi mo naman siniraan doon kay Ruby na yon, doon sa Negros. Sa madaling salita ni Jay, nagsasalita naman, kumbaga nagkikwento ako regarding doon pagka nag-away nga kami. Kasi ang nangyari nga ni Jay, kami. Okay. So, nalaman mo ni misis mo na parang nilaglag mo siya kasi siyempre nag-open ka doon sa isang teacher na yon, doon sa ka-chatmate mo eh. Nag-open ka doon. Hindi DJ kasi kaya nga DJ buwan ng DJ na hindi na ako nagchat kasi nga umiiwas na ako kasi ang mangyari kasi malay mo kung mag-chat na ganito ganyan baka may makabitaw ako na salita na di siyempre baka sabihin niya nangliligaw ako. Buwan hindi DJ nag-uusap noon, nagchat. Way back April. Way back April, nagbakasyon siya doon sa Murcia. Ngayon, mga araw na yan ng basta yan din yung mga March, mga last week of March. Itong si Ruby nag-chat sa akin, nag-requesting. Nagtaka tuloy ako, sabi ko ako, bakit kaya nag-request ito? Ang una ko nga sanang tirada na salita sa kanya, kumbaga sa Tagalog sa atin pa, nakadumdum ka ba do ganyan ko sana salita kumbaga sa Tagalog yun, bilang inano ko yung ibang kong salita, binago kong salita ko. Naka-chat man. Musta? Di nag-reply sa akin. Bawal. Nagbigay, liwanag ng conversation na hindi na kami nagchat sa doon pa sa first chat ng namin So, nireplyan ko. Nireplyan ko na hindi naman nagulat na kasi ako kasi matagal na rin tayo hindi nagchat Nagulat din ako na nagpo-posting siya Kaya doon pa lang DJ, sa point pa lang doon, wala na kaming wala na kaming conversation ano pa initin niya nag-usapan Kaya yun, ang nangyari doon, balik tayo doon sa ko na nagsalita sa nag-chat ako ngayon sa kay Ruby na anong pinuwento ni asawahon nga akin sa akin. Ito man ang laking in-screenshot niya, pinasa niya ulit sa kay asawahon. Patay na. Ito rin ang iba rin ang ibig sabihin na kumbaga parang ewan ko kung anong sa isipan niya kaya kumbaga naging grounds na rin DJ na nagalit. Mas lalong nagalit sa akin kung baga daw kasi sa pagkakalam ko DJ parang nabuko siya at napahiya siya. Kasi nga nang salita sa doon di ba pinasa yung mga screenshot ng mga kalokohan ko rin, yung screenshot niya. Tapos nagsalita sa doon na huli niyang alam hindi na kami nag-uusap. So it means sa pagkakalam ni Ruby, hindi na kami nag-uusap. It means hiwalay na kami. Pero hindi niya alam, away-bati lang kami. Kami pa yung nagbibimbangan. Kaya sabi ko ako, minsan yung tao na sobrang din sa talino, napakahirap din. Baka masobrang ka na sa talino. Wala, overthinking na My God. Ang kwarto doon, 5,000.
Kaya napakasakit, Kuya Eddie. Kasi lahat naman ginawa mo, lahat naman nagkanda. Ang masakit pa yan, DJ, nagkanda sira-sira yung motor ko kasi minsan halos liparin ko na yan ang Muson from dito Makati to Muson. Bila mo kailang kilometro yan. Traffic pa. Kaya siguro halos napalipad ko yung motor ko. Kaya siguro ikaw yung nakakasalubong ko minsan. Ang bilis-bilis mo. Sabi ko, anong motor mo, sir? Ha? Anong motor mo? Smash lang DJ. Sabi ko na, ikaw yung Smash, yung Suzuki. Oo. Ikaw talaga yung kasalubong ko na yung mabilis magpatakbo. Yun pala pa mag-away kayo, pinupuntahan mo doon. Hindi naman hindi kasi nga, yung minsan ba na siyempre pagka linggo naman kasi ng umaga, medyo maano ang daan, medyo Maluwag. hindi pa masyado traffic. Siyempre, ito naman kasi siya, nag-ano na, magsisimba, ayaw niya kasi din yung mabilad sa init, kasi nga may ano sa puso. Oo. Ako naman din, siyempre, hataw-hatawin ko, takbo yan. Kaya nga ang saklap ba na lahat ginawa mo tapos yun pa sa ganung pangyayari lang, hindi mo lang ba inisip yung effort mo, yung ginawa mo na katulad yan, kung may papagawa rin siya sa bahay niya, doon sa room niya, wala namang bayad. Tapos ako naman, nakakatulong naman siya. Asawa mo naman yun, sir eh. Ha? Ay, asawa mo naman yun eh, kung tutusin eh. Kasi misis nga, asawa ko may extra din, no? Hinatid sundo ko, mapagawa sa room niya. Tapos kasuhin ko. Wala mang bayad. Ay, asawa mo eh. Yun nga DJ, pero ang sa akin na ba na sana, kumbaga na, yung na-appreciate mo sana yung effort mo ba? Oo. Kasi ako, pagka naghatid ko sa kapasunduin ko siya, tapos paghatid ko sa kanya, uwi naman ako dito sa Payatas. Oo. Kasi minsan may pasok. Oo, ang layo, no? Kaya, hindi ko lubos matanggap-tanggap yung ginawa mo naman ng lahat, tapos yung, kumbaga, katulad yan sa trabaho namin ba, sa 1,000 mong kabutihan, sa isang pagkakamali mo lang, tanggal ka. Parang gano'n na nangyari sa akin. Sa 1,000 kong kabutihan ginawa sa kanya, sa 5 kong pagkakamali, tanggal din ako. Parang gano'n na nangyari. Ano po kasi limang pagkakamali na yun. Pero ngayon, pag wala na taong sa dito ko sa Pasig. Kasi covered na ako eh. Paulit po ma'am, hindi ko pa masyado na ano. Sabi ko, paano po kasi pang 5 ulit na yun? Wala na po ma'am kasi nga, tinatanong ko nga sa kanya sabi ko ako, way back 23, 23, 24, hanggang ito 25. Sabi ko ako, may nakikita ka pa ba ng mga chat sa cellphone ko? Tinatanong ko sa kanya, hindi niya ko masagot-sagot. Wala na eh. Binago ko na ang lahat eh. Kasi ayoko maging yan ang dahilan ng away namin eh. Ito po kasi kapag nakipagrelasyon po kasi, relasyon or asawa. Okay, ganito na lang ha. Mag-usap po kayong dalawa, pangaralan mo siya, mama ha. Ipagpatuloy po ninyo sa off-cam pag-uusap ninyo. Sir, uminom ko po muna ng tubig, wag malamig ha. Wag yung malamig. Tuloy-tuloy po ninyo ang pag-uusap ninyo para makilala po ninyo ng lubos ang isa't isa. Maraming salamat and good luck sa inyong dalawa. Thank you po. Bye. Okay, sige. Thank you. Maganda nga ho nakausap po natin si Sir na para makilala din ni Ma'am kung papasaw ba yung pag-uugali, kung ano yung nakaraan niya, no? Para konti na lang, no? Konti na lang yung alamin ni Ma'am sa buhay niya. Oras natin, 47 minutes after 8 o'clock. Oras dito sa Pilipinas.
Ikaw ba ay malungkot? Walang makakausap at nag-iisa? May programang para sa'yo. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Byuda, byudo, iniwan, single mom, single dad, single tita, single tito, single lulo, single lula. Basta nasa tamang edad, 18 pataas, pwede kang sumali. Basta walang sabit, walang asawa, walang girlfriend, walang boyfriend, walang ka-LDR. Pwede kang sumali. Sa mga gustong sumali, install lang ng Viber or email application sa inyong mga cellphone. Gumawa ng account at kung ready na yung account mo, hanapin ang aming account, Digigel OFW Emotion, sa pamamagitan po ng aming ID na +63 961 3560 194. I-PM mo sa amin ang pangalan mo, edad at saka lokasyon para amin po kayong mahanapan ng inyong kalugar, kaedad. At malay mo, siya na ang matagal mong hinihintay. Makakasama sa hirap at ginhawa. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Gabi-gabi mong mapapanood at mapakinggan. Alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa Gel FM 98.7. Powered by OFW Emotion TV Radio. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Paalala, mag-ingat sa mga scammer.